Commissioner Leonardo, you're a member of Class 96 PNPA, Yes, Mr. Chair. and you availed of early retirement. Yes, Mr. Chair. When was that? I retired from the service 2022 February 14. February 14 of 2022. 2022. I withdraw my previous statement, Your Honor. I retired as early as 2020, I think, Mr. Chair. I'm not sure. 2020. After 2020, when you retired, what other public positions did you occupy? DNR Undersecretary, Mr. Chair. I beg your pardon? Undersecretary of DNR, Mr. Chair. You were assigned sa DNR. Yes, Mr. Chair. And at what point in time were you assigned or designated as Commissioner of NAPOLCOM? I was appointed February 14, 2022, Mr. Chair, Vice the General Serapio, Mr. Chair. Vice General. Serapio, whom Serapio. I replaced, Mr. Chair. And your appointing authority was former President Rodrigo Roa Duterte. Tama? Affirmative, Mr. Chair. Yes, thank you. And according to you, SPO4 Arthur Narsolis was under your command, Yes, Mr. Chair. but not Lieutenant Colonel Riena Garma. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. May I ask the Chief Inspector Foro? Kung nagko-conduct po kayo ng galugad sa isang selda, sino po ang nag-uutos nun? Superintendent po, Your Honor. Ha? Superintendent po, Your Honor. Yung superintendent. Opo. At ang paggagalugad ninyo, may scheduled at saka may unannounced. Tama po, Your Honor. Tama? Tama po. May schedule at saka unannounced. Sino po yung nagko-conduct ng galugad? Usually po, kami po, ako kasi yung Commander of the Guard. So, ikaw. Opo. Now, yung araw na ginalugad ninyo, yung selda ni Andy Magdadaro at saka si Tata Tan, sino po ang nag-utos? Yung aming superintendent po. Sino yung superintendent ninyo? Superintendent Gerardo Padilla po. Nasaan na nga ba si Colonel Padilla, Superintendent Padilla? Para marinig niya. So, ang nag-utos na paggalugad sa selda ni na Andy at saka si Tata ay yung superintendent ng penal colony. Opo. At yung paggalugad na yon, unannounced o scheduled? Unannounced po. Unannounced. Okay. At doon sa paggalugad nyo na yun, doon nyo nakita na merong shabu sa mga katawan ni Andy at saka ni Tata. Totoo ba yun? Yes po, Your Honor. Eh, sino naglagay ng shabu sa kanilang mga bulsa? Hindi ko po alam, Your Honor. Kasi, Chief Inspector Foro, ginawa ninyo yun para may dahilan na may Bartolina, yung dalawa. Di ba? At kung nahuhulihan nyo ba ng shabu, talagang normal na sa Bartolina nyo sila dadalhin? Yes po, Your Honor. Automatic po yun. SOP po. Pagka nahuli po na nag-violate ng prison rules, lagay ka agad dyan sa prison disciplinary dormitory para safekeeping po, para sa BOD sa marihiring. So, unannounced yung pagalugad at nung ginalugad ninyo yung selda ni Tata at saka ni Andy, nakuhanan nyo sila ng shabu at ang order ay dalhin sa Bartolina. Kanino pong order na dalhin sa Bartolina? Yung pagdala sa Bartolina po, ako na po ito yung nag-decide. Ikaw na. Opo. Okay. Yung pong
tatlong Chinese, sino po nag-utos na dalhin sila sa Bartolina? Ako rin po. Bakit mo dinala sa Bartolina yung tatlo? Dahil nahulihan po sir ng cellphone, yung baraha, at saka pocket wifi po. Ginalugad nyo rin yung kanilang lugar. Opo. Kanino pong utos na galugarin ninyo yung lugar nila? Sir, Super Padilla rin po. Super Padilla rin po. So, si Superintendent Padilla rin ang nagutos. Nagalugarin nyo at nakita doon may mga cellphone yung Chinese. At ang ginagawa po ninyo pag gano'n ang nangyayari, dinadala nyo rin sa Selda. Opo. Ay, sa Bartolina. Matanong ko po kayo, ilang kwarto ba ang Bartolina? Hindi ko na po matandaan. Ilang kwarto ang Bartolina ninyo sa penal colony? Dito rin po yung dating in charge, Your Honor, baka pwede natin pong tanungin si Inspector Glassy kasi siya po yung nakasign doon sa... Nandiyan ba siya? Dito po. Doon po. Congressman Acop, I'll just would like to ask the resource person if he has taken his oath. Comsec, nag-oath na ba si Mr. Can you please administer his oath? Please stand and please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so help you God? Yes. Thank you, Comsec. Please proceed, Congressman Acop. Kindly state your name. I am Corrections Inspector Jerome Glassy po. Yeah, iyo. Ilang kwarto yung Bartolina ninyo sa Davao Penal Colony? 6 po. 6. Nung araw na yun, puno ba yung Bartolina ninyo? Lahat po may laman, tapos yung cell number 6 lang po ang 2 lang ang nakalagay. Yung 6, yung 5, puno. When you say puno, ilang tao yun? Hindi po magkakapare-pareho ang laki po ng selda. May malaki, may maliit. So, ilan po yung malaki at saka ilan yung maliit? Yung malaki, ang capacity nyon, 8 po. Yung malaki. Yes po. 3 yung malaki. Ilan ang malaki? 3 po. 3. Puno yun. Yes po. Puno ng 8 yung 3. So, 24. Parang mahigit pa po yung panahon na yon. Nagsiksika na sila doon. Punong-puno. Yes po, Your Honor. Tapos yung number 6, bakante. Meron pong 2. Yung dalawang... Sino yung dalawa? Si PDL Magdadaro po at saka si PDL Tata. Kung punong-puno yung dalawang malaki, bakit hindi nyo inilagay doon sa number 6? Mauhuli ka sa bunganga mo eh. Actually po, nung panahon na yon. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Sabi mo kanina, yung malalaki na 8 ang karga, punong-puno, sobra nga, sabi mo eh. Yes Tapos po. ngayon, yung isang selda na nandun si Tata at saka si Andy, dadalawa. Bakit hindi nyo nilagay doon yung sobra? Your Honor, hindi po kasi ako naka-duty nyon. Rest day ko po Ay. yun nung Saturday po. Sinungaling na kayo eh. Ang duty ko po, Your mauhuli kita Honor, sa sarili mong bunganga eh. Monday to Friday po ang duty ko. Rest day ko po ang Saturday at saka Sunday. You're the Sergeant of the Guard, Chief Inspector Foro. Bakit ganun? Ikaw ba makakasagot ng tanong na yon? Bakit? Sinabi yung in charge ng Bartolina, punong-puno yung 3 malalaki. Siguro pati yung maliliit puno. Pero yung selda number 6, dadalawa lang ang nandun. Bakit hindi nyo inilagay yung sobra doon sa selda number 6? Dahil inihahanda ninyo para sa 3 Chinese. Sasama nyo nga sa 2 eh. Di ba? Your Honor, hindi ko po alam yung sa laman ng silda. Hindi mo alam yung Hindi ko po, kasi mayroon din po po ng charge. tinuturo niya, hindi niya alam, hindi raw siya naka-duty. Sino ba ang naka-duty talaga? At sino nakakaalam? Meron po tayong keeper doon, regular, Your Honor. Kasi nakikita ko merong plano na ito eh. Wala pa dun sa umpisa. May conspiracy. Hindi ko po alam, Your Honor. Yun ang depensa mo. Pero sa
darating siguro na araw, baka makahagilap kami ng ebidensya na alam mo. Di ba? Yeah. Now, Superintendent Padilla, do you know Colonel Garma personally? No, Your Honor. No. And that is precisely the reason why hindi kanya matawagan. Si Jimmy La Fortesa, kaklase niya eh. Kaya siya ang tinatawagan. Hindi ba logical lang 'yon? Oh, bakit kanya tatawagan? Hindi ka naman niya kakilala eh. Oh, kasi yung depensa mo na may cellphone ka naman, bakit ka hindi tinawag? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala eh. Yung depensa mo mahina. Yes, Your Honor. Pero Yes. wala pong nangyari na... Wala, hindi ko tinatanong yun po. Nagsasabi ako sa iyo na hindi ka pwedeng tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Yun ang depensa mo kanina eh. Di ba? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Si La Fortesa, si Jimmy, kakilala niya dahil magkaklase sila sa PNPA. So siya ang tatawagan. So pwede talagang mangyari yung istorya ni Jimmy La Fortesa na tinawagan siya ni Garma, inilapit o binigay sa iyo yung cellphone niya para makausap mo si Colonel Garma. That is very possible. Pero yung tatawagan kanya, malabo. Hindi ba? Would you agree? Superintendent Padilla? Would you agree? Ano yung tango mo? Sagutin mo. Would you agree? Nandiyan ang mikropono. Yes, Your Honor. Oh, yan. You answer when we ask you questions. Otherwise, I will cite you in contempt. Sorry, Your Honor. Yung Mr. Jimmy La Fortesa, doon sa pagtawag-tawag sa iyo ni Colonel Garma, para bang pinahihiwatig sa iyo na meron silang gagawin sa loob ng Davao Penal Colony. Would you agree? Yes, Your Honor. Yes. At ilang beses kang tinawagan, pati yung pagbibigay ng pagkain at sigarilyo kay Tata at kay Andy. Yes, Your Honor. Pero yung eksaktong gagawin, hindi mo alam. No, Your Honor. No. Okay. So, nung nangyari yung event, sino ang unang nakaresponde doon sa Bartolina? Ako po, Your Honor. Kayo. Opo. Yung pagdating ni Superintendent Padilla, ilang minuto bago dumating siya? Siguro mga 5 minutes or less than 5 minutes, Your Honor. 5 minutes saka 10 Opo. minutes. At ano po ang directive ni Superintendent Padilla pagdating niya? Hindi ko na maalala, Your Honor. Pero basta pagdating niya, napusasan ko na yung mga tao. Napusasan ko na yung mga tao po. pagdating- Napusasan na. Opo. Okay. Eh sino ang nag-utos na itapon nila yung kanilang ginamit sa pagpatay sa labas? Ako po, Your Honor. So ikaw? Opo. Okay. Nung natapos yun, dinala nyo sa IS Investigation Section. Opo. Yung may ibig sabihin nun? Opo, Your Honor. Okay. At inimbestigahan ninyo? Tinanong namin po, Your Honor, kung anong dahilan, bakit nila sinaksak, pinatay yung mga Chinese. Hindi. Inimbestigahan nyo at pinailan ng kaso? Yes, Your Honor, meron kaming investigation section na siya po nag-iimbestiga. Sila nag-imbestiga, pinailan ba sila ng kaso? Doon sa pagpatay? Hindi ba? Gumawa sila ng krimen eh. Yung aming mga PDL po? Yeah, yung- Opo, pinalan sila ng kaso po. Inilipat sila dito sa kwan ni Jimmy, inilipat sila sa ICA compound
Ano ibig sabihin, Jimmy? Fortaleza yung kwan nung Ika compound, sir, inmate custodial aid. inmate custodial. Aid, Vice Chair. Para saan to? Ika serves as a force multiplier of the Bucor personnel, Mr. Chair. Chief Inspector Foro, doon ba sila dapat dalhin pagkatapos na makakomit sila ng krimen? Discretion po ng superintendent, Your Honor. Abay ka pardon? Discretion po ng superintendent. So, ibig mo sabihin, hindi sila dapat dalhin doon. Pero utos ni Superintendent Padilla. Yung bang ibig mo sabihin? Wala naman, sir, po nagbabawal na... Hindi nga. Kagagawa lang nila ng krimen, di ba? Nararapat ba na dalhin sila sa ICA? Nasa Yes or discretion no? po ng superintendent, Your Honor. Eh kaya nga, tinatanong kita, umiiwas ka eh. Ha? Hindi ba dapat ilagay sila sa partolina dahil nakagawa nga ng krimen eh? Yung nga ang nagkaroon sila ng shabu, binartolina ninyo. Yung pang pumatay ng tao, Nabartuloy na po sila, Your Honor, nung pagpatay doon sa 3 insik. dalhin mo dapat sa partolina. Opo, nabartuloy na po Pero sila. bakit nasa ICA sila? Nag-serve po na sila, sir, ng mga ilang buwan bago po sila nalipat sa ICA. Nabartolina muna sila ng ilang buwan Opo, bago napunta sa ICA? opo, Pagkatapos ng krimen? opo. Tata, totoo ba yun? Na dinala, pagkatapos ng krimen, dinala, at investigasyon, dinala kayo sa Bartolina? Opo, mabibilang lang po yung araw na nandoon kami sa loob. In-outsell kami. Labas ng Bartolina. Habang naghihintay kami ng correction order po na maika kami. Mga ilang araw yun? 2 linggo, 3 linggo lang kami sa loob, sir. Labas namin kaagad. Sa outsell lang tawag doon, outsell. Pero yung pag-Bartolina at paglabas sa Bartolina, yung superintendent ng penal colony ang nag-uutos. Yes po. Okay. Thank you, Mr. Chair. Yun lang po ang aking mga katanungan. Thank you, Congressman Acop. Yes, Congressman Paduano. Thank you, Chairman. Just to follow up, no? Actually, kanina na-establish na yon na yung dalawang PDL na pumatay ng 3 insik after IS, dinala sa Bartolina, pero just for a few weeks. Tapos, nilabas doon sa ICA. Kaya ang question ko kanina, bakit yung PDL na pumatay sa 3 Chinese, nilagay doon sa ICA, in which sabi ni Fortaleza, yun ay para sa mga force multiplier. In short, min-maximize pa sila. Parang binigyan sila ng favor dahil sa pagpatay nila sa 2. Now, yan ang unang tanong. And that, sabi mo kanina, Poro, that is the discretion of the superintendent that time, in which si Superintendent Padilla. Tama? Yun ang sagot mo kanina, di ba? Sinagot mo rin kay ano. Now, Superintendent Padilla, Colonel Padilla, what can you say about it? Why did you allow the 2 PDLs to be put in the ICA? Ginawa niya pang force multiplier. Oh, yan, sir. After nung Bartolina, after na nung investigation po yun, matagal, mga more than a month siguro. No, sabi mo pa more than a month, sabi mo to 3 months. But there is a new case filed against them for murder and they, for homicide, and they admitted it. Ang tanong ko dito, bakit nilagay nyo sa ICA? In your discretion. And that's your authority. Sagot. Or you refuse to answer? Yes. You refuse? Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt Colonel Padilla in violation of our internal rules, Section 11, Paragraph C. Mr. Chairman, refusal or Sorry, evasive to answer questions without legal excuse. So move, Mr. Chairman. There is a motion to cite in contempt Superintendent Padilla for violating Section 11, Paragraph C of our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation, duly seconded, hearing no objection, the motion is approved. You are now cited in contempt, Superintendent Padilla.
Congressman Paduano. Mr. Chairman, before the second motion that will be moved by the members of this committee, let me remind Superintendent Padilla, former Superintendent Padilla, now Colonel Padilla, that you have all the rights. You can also make a motion for reconsideration. That is your right. We followed due process in this now, but after, the day after that you will be detained, either in the House of premises or wherever the chairman will decide. Congressman Paduano, what is the pleasure of the body as far as the person cited in contempt, contempt's penalty pursuant to Section 12 of our rules? Any motion? Mr. Chairman, ganito po, since the violation of Colonel Padilla is in violation of Section 11, Paragraph C, it's up to the members, the chairman, to decide whether, how long he will stay in a facility that will be decided by this committee, of course. What is the Of the pleasure chairman. of the body? Mr. Chair, Congressman Akop. may I respectfully move that Superintendent Padilla be detained for 30 days? So move, Mr. Chair. There is a motion to detain Superintendent Padilla for 30 days. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chair, Congressman Akop. may I also move that he be detained at the Bicutan City Jail simply because our detention center is presently full. So move, Second, Mr. Chairman. There is a motion to detain Superintendent Padilla at Bicutan. And duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Mr. Chairman. Congressman Paduano. Just last quick question na lang. And just to remind everyone, to the resource persons, please answer truthfully. Because at the end of the day, lalabas at lalabas din. If not today, lalabas